Hello mga ka-pretty! So this is it na nga at namimili na nga ako ng aking mga materials na gagamitin sa aking demonstration. So dito na nga ako bumili ng mga materials na malapit sa amin. Meron kasi DB Mart dito kung tawagin na para siyang maliit na Divisoria Mall na kung saan mura lang talaga yung mga bilihin. So ayan nga, nakabili na nga ako ng mga materials na gagamitin. Medyo sakripisyo lang talaga sa oras ng paggawa nito habang nagwo-work ako sa gabi. Tapos pag out ko, ayan nga, unti-unti akong namimili ng mga materials para kahit papaano, unti-unti ko nang matapos yung mga gagamitin ko nga sa aking demos. Actually, 1 week lang talaga yung binigay sa aming time para mag-prepare sa aming demonstration. And as you can see talaga medyo haggard ang itsura natin diyan kasi gawa ng out ko is 5:30 AM ng umaga from night shift, Monday to Friday. Tapos gumigising ako ng maaga niyan bago mag-start ng work kasi kahit papaano inuunti-unti ko na nga ng pagpe-prepare ng mga aking materials. And since this is my first time na magpa-ranking at mag-prepare nga ng aking mga materials, medyo nalilito rin ako kung ano yung mga uumpisahan ko talaga at sobrang hirap na hirap akong pagsabayin talaga ang trabaho at saka eto nga ang pagpe-prepare ng aking sa totoo lang medyo talaga struggle ang pagpe-prepare ng demonstration kasi talagang bonggang-bongga yung mga gastos na gagamitin talaga. And to be honest, bago nagsimula yan is talagang ang layo pa ng sweldo ko. So talagang yung mga budget ko ng mula nung unang sahod hanggang sa susunod na sahod ay talagang nabawasan. And to be honest talaga nagkautang-utang pa ako niyan kasi nga hindi naman kasi talaga siya kasama sa budget pero wala akong magagawa. Sinimulan ko 'tong pag-a-apply ko ng teacher sa public school. So no choice ako kundi tipirin na lang yung magiging matitirang sahod ko. Alam niyo nga minsan nahihiya na nga ako dun sa mga pinagkakautangan ko kasi alam naman nila na parehas lang kami ng sahod o kaya naman is alam naman ng mga tao na malaki ang sahod sa call center pero hindi nila alam behind that is meron akong mga pinapakain na anak, mga binabayarang bills, at syempre nag-aaral ako ng master's degree, tuition fee ko rin, di ba? Pero syempre hindi yun makikita ng mga tao kasi akala nila wala lang, marami lang akong pera, ganon-ganon. Well, anyway, wala naman akong magagawa kahit mag-explain ako sa kanila na mag-explain, ako pa rin naman ang nagdadala ng buhay. So, since first time ko ngang magpa-ranking, ganito pala talaga kahirap. Ang dami-dami mong paghahandaan. So, yun nga, bukod nga sa mga materials na gagamitin mo sa teaching demo, syempre kailangan mo rin mag-review para do sa TRF question na gagawin sa demo na yan or sa ranking na yan. Actually, ng mga ginagawa ko 'yan 1 week before ng demo. Parang halos ilang oras lang ang nagiging tulog ko niyan kasi, prepare ako sa umaga, tapos wo-work ako sa gabi, tapos gano'n ulit kinabukasan. Tsaka siyempre nanonood din ako ng mga previous videos ng mga kilalang vlogger din kung paano sila gumawa ng mga materials nga diyan sa mga teaching demo. Tapos yun nga, yun na nga lang yung ginaya ko tapos dinagdagan ko na lang ng konting idea para kahit papaano mas gumanda pa at ma-enhance pa yung mga gagamitin ko ngang materials. And by the way, ito ngang subject na napunta nga sa akin is math na pang grade 1. And awa naman ng Diyos, kahit papaano, madali ko siyang napag-aralan at nagawan nga ng paraan kung ano yung mga gagamitin dyan. So, 8:30 yung start ng demo at maaga nga akong umalis dahil alam ko napaka-traffic dito sa lugar namin. Pangiti-ngiti lang ako niya pero kinakabahan na talaga. At syempre, hindi tayo pwedeng malate, no? Teacher nga tayo, tayo yung model. So, kailangan maaga ang biyahe natin. And as you can see nga, ayan, nag-start na nga ako. Actually, ako yung pinaka-last na nag-demo dyan kasi ako yung huling dumating. So, ang nangyari kasi kung sino yung unang dumating, siya yung unang magde-demo and then yung sunod, as in talaga sunod-sunod na. And one thing na nangyari din is pagiging huli din sa pag-demo is nakakuha ako kahit papaano ng mga idea, ng lakas ng loob, kung paano yung mga strategies na ginawa. At yun na nga, isa na rin yun sa hindi rin ako nagkape diyan, so hindi ako masyadong kinabahan. Although may konting kaba, pero iniisip ko na lang na hindi, kaya ko 'to, ngayon ko lang 'to gagawin, so kailangan ibigay ko na yung 100%.
Tsaka isa rin sa nakakatuwa 'no, alam mo yung 'pag mabuting tao ka rin tapos magaling kang makisama, marami kang mapagtatanungan, marami kang mahihingan ng tulong, maraming magbibigay sa'yo ng idea paano gawin 'tong bagay na 'to. Kasi ito nga yung first time ko, kumbaga wala akong kamalay-malay kung ano ba talagang dapat gawin sa mga. And good thing lang din is meron akong mga kaibigan, mga, teacher na kakilala na nagbigay sa'kin ng mga idea, sumasagot sa mga chat ko na ganito yung gagawin, as in talagang nakaano sila na 100% na tulong na binigay sa. So siyempre, pinaghandaan din nila yon, kumbaga dumaan na rin sila sa gano'ng proseso at siyempre gusto rin nilang ibahagi yung mga experience nila at gusto rin nila na kami rin na mga bagong magiging teacher is may kaalaman din kami sa mga gagawin namin para makasungkit nga rin naman kami ng item. Sa totoo lang, ang tagal kong pinaghandaan yung ganitong pagpaparanking nga sa public school. Although 2022 ako nakapasa ng LET, wala pa akong teaching experience kasi nga nasa BPO nga ako, 'di ba? Pero minsan pala talaga pag tinatawag ka na ng ng iyong propesyon, parang lalo kang ginaganahan. Alam mo yun, namo-motivate ka na gusto ko nang gawin 'to. Yung parang panahon na yung nagsasabi na gawin mo na 'to. And then yun nga, dumating na nga yung tamang panahon na feel ko na talagang mag-demo at magpa-ranking sa public school. So, tinodo ko na yung sa totoo lang ako lang yung walang ginamit na laptop diyan. Talaga naka-traditional lang ako na puro instructional materials lang talaga yung gamit ko. Actually, wala pa rin kasi talaga akong budget ng pambili ng laptop that time. Kaya talagang sabi ko, sisikapin ko na lang na kahit instructional materials lang yung gamit ko is magaganda pa rin yung flow ng aking teaching demo. And as you can see, puro mga kapwa teacher lang din ang kasama namin diyan, walang mga estudyante. Kasama nung tatlong observant, tsaka ayan nga, parang apat kaming nag-demo diyan. Kasi sa orientation pa lang, sinabi na talaga sa amin na wala talaga kami magiging estudyante diyan sa demonstration. Kasi ito, kabuuan ng May, ito talaga yung panahon na nagsususpend ng klase yung mga estudyante o kaya naman ay nag-o-online class na lang sila gawa nga ng sobrang init. So, talagang ina-expect na namin na wala talagang mga estudyante diyan. And one thing lang talaga na nagustuhan ko kapag nag apply ka ng teacher is yung mga kapwa mo parehong applicant is nagbibigayan kayo, nagsusuportahan kayo para maging maganda yung performance. Kumbaga parang nung turn nila is nag-participate ka, ano ka sa kanya, tumulong ka. Then nung ikaw naman eh yun din binigay din nila yung effort nila para maging maganda rin yung flow ng aking teaching demo. Nakakatuwa nga kasi nung pagpasok ko pa lang dun sa classroom na yun, alam mo yung feeling na, wow, eto talaga yung pangarap ko, yung maging teacher na talaga. Pero hanggang kailan kaya ako mangangarap? Alam mo yun, yung parang ito talaga yung environment na gusto ko eh. Ito talaga yung bata pa lang ako. Ito na talaga yung gusto kong mangyari sa buhay. Kaya sa totoo lang, kung nararanasan ko man ang mga hirap at mga pagsubok sa buhay ko, siguro hindi yun dahil para pahirapan ako ng Diyos, kundi sign yun na ipakita sa akin na ayan, ituloy mo yung pangarap mo, ituloy mo yung gusto mo, kasi nandito lang ako, nakagabay ako. Sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, kaya ako kahit pagod na pagod ako sa lahat ng mga ginagawa ko sa buhay is tuloy-tuloy pa rin ako sa pangarap ko kasi alam ko someday ibibigay din sa akin ng Diyos yung kahilingan. At syempre gusto ko rin pasalamatan yung mga taong walang believe sa akin, yung mga taong gustong-gusto akong tina-down kasi kung dahil sa inyo, mas lalo akong na-trigger na gawin yung mga gusto ko sa buhay, abutin yung mga pangarap na gusto ko kasi gusto kong ipakita na kaya ko, mali kayo sa pagsabi na hindi ko kaya na hanggang dito na lang ako. Gusto kong ipakita sa inyo na eto ako, magaling ako, gusto kong maging proud ako sa sarili ko. At siyempre kung meron man tayong mga basher, siyempre meron din tayong mga taong sumusuporta sa atin, lalong-lalo na yung mga kaibigan, pamilya. Sobrang na-appreciate ko talaga lahat ng mga taong nandiyan behind this success. Sobra ko talagang na-appreciate yan at sabi ko nga hindi man ako makabawi ngayon sa kanila is babawi ako sa ibang pagkakataon. Lagi ko silang pinagpe-pray na bigyan pa rin sila ng blessing. Kumbaga kung hindi man ako ang makapagbigay ng blessing sa kanila, ibang tao rin ang makapagbigay ng blessing. Siyempre lalo-lalo na si Lord.
At sa totoo lang, kapag pala talaga gustong-gusto mo yung ginagawa mo, kahit gaano pa katagal nung huli mo siyang ginawa is babalik talaga siya, mare-refresh siya na eto talaga yung dapat na gawin. Alam niyo, imagine ninyo, magse-7 years na ako sa BPO, sa pagiging call center. Tapos, as in 7 years ago na nung huli ako nag-practice teaching. Tapos, saglit na saglit lang talaga yon. As in, talagang wala na akong refresher, wala na akong panahon na mag-check ng lesson plan, paano to i-discuss. Pero nakakatuwa na na-deliver ko siya ng maayos. Kaya nung natapos ko nga yung aking teaching demo, sabi agad sa akin ng, or tanong agad sa akin ng mga observers is, meron ba daw akong experience or teaching experience. So, nakwento ko na wala po ma'am. Kung meron man is yung practice teaching lang, pero sobrang iksi lang po nun. Tapos way back of 7 years ago pa po. Tapos tinanong nga kung saan ako nagwo-work, sabi ko, nasa BPO po ako as a call center agent. Ang sabi ba naman sa akin is, "Oh, malaki ang sweldo dun, ah." Sabi ko na lang is, "Opo, sakto lang pero pangarap ko po talaga maging teacher kaya talagang pinupursige ko po ito." Nakakatuwa naman kasi kahit wala akong teaching experience, kahit na wala akong laptop na nagamit yun sa pagde-demo is medyo mataas din naman ang nakuha kong score diyan sa pagde-demo. So, hindi ko na siya sasabihin basta mataas na daw siya sabi nga ng mga kakilala. Kaya sa mga nagpapa-ranking, sobrang bilib po ako sa inyo kasi alam ko yung pagod at hirap at gastos nyo para ituloy nga itong pagpapa-ranking nga sa school para makakuha nga ng item. And hopefully, lahat tayo, kung para sa atin, hintayin natin ang tamang panahon na magkaroon tayo ng item para maging permanent tayo sa teacher sa public school nga, 'di ba? So ngayon, hopefully magkaroon tayo ng item sa future at naway maging permanent teacher na nga ako someday. Yan lang, thank you!